Kasi kaninang umaga merong surprise visit. Nagulat ako dun Oh, may surprise visit ang presidente ng Ukraine. Dito sa Pilipinas. Ayan na nga. So meron po ba tayong may balita pa po tayo dito or ano? Ayan. But anyways, ayan nga. Ayan. Anong purpose niyan? At tanong ko lang. Anong purpose niyan? Anong may tutulong niyang tingnan natin dito sa balitang ito. Natin, may balita. MJ, basahin mo. Hindi nalalayong sapitin din ng Pilipinas ang masaklap na dinaranas ngayon ng Ukraine dahil nagpapatuloy ang giyera sa pagitan nito at ng Russia. At ilang buhay na nga ba ang naibuwis at ibubuwis pa sa 2 taong digmaan na labis nang nagpapahirap sa mga mamamayan nito. Sabi ng isang dating opisyal ng Malacanang, posibleng maganap ang parehong senaryo sa Pilipinas kung patuloy tayong magiging sunod-sunuran sa Amerika. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Sunod na ang Pilipinas na maging Ukraine. Kaya siguro magko-compare sila cards at sabihin, huy exciting to. Madudurog na naman ang bansa mo. Kung nung pangalawang pandaigdigan-digmaan, pangalawa ka lang sa Warsaw na pinakawarak na syudad sa buong daigdig. Mangyayari na naman yan ngayon. Ito ang naging komento ni Attorney Harry Roque kasunod na naging pagbisita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang sinapit ngayon ng Ukraine dahil na rin sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan nito at ng Russia. At sa lumalalang tensyon ngayon ng Pilipinas at China, hindi rin daw malayong danasin ng ating bansa ang mapait na karanasan ng Ukraine dahil naging sunod-sunuran na tayo sa Estados Unidos. Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Totoo po yun, Tayo lang talaga ang nagpapauto sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar. Bagamat nakita nga natin sa pahayagan yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium-range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Ayon kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala siyang nakikitang dahilan para bumisita dito sa bansa si Zelensky dahil wala naman anya itong matutulong sa Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit nandyan ngayon si Zelensky other than para mag-party dahil meron silang parehong gusto. Ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Tatanga-tanga at pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng middle range missile launcher na dahil na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Ani Roque, ang pagpapadala ng nasabing missile sa bansa ay unang pinalaga ng Embahada ng Russia sa Pilipinas sa Amerika na tiyak na magdudulot ng panganib ng digmaan sa buong Asya. At nagsalita rin po ang China na dahil yung medium range missile kayang targetin ng China at Russia, ito po talaga ay magdudulot na naman ng insecurity sa region. Pero ngayon, doon narinig ko yung pananaw ng Malaysia, nararamdaman din pala na bantayan sa ASEAN. Kasi kung titignan mo, tayo nga lang ang sunod-sunuran sa Amerika, so yung presensya ng missile range cruiser launcher sa Pilipinas, pwedeng bantarin yan sa mga bansa ng ASEAN na hindi sunod-sunuran sa Amerika. Ano bang nangyayari sa ating Pilipinas? Ano ba talaga? Yan talaga ang importansya na malaman natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Samantala para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghahanap lang ng suporta ang Ukraine kaugnay na nagpapatuloy na giyera sa kanilang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val Divina Gracia. SMNI News. Ayun, napakaingay talaga nitong balitang to. Dahil kapag gising natin, sabi ko, like a thief in the night. Yan yung sinasabi ko. Anong purpose niyan? Kaya ang ganda nung medyo mabigat yung binanggit ni Attorney Roque na yan. Bakit tayo nagpapauto sa Amerikano? Tayo lang nagpapauto niya? Well, hindi ako sumasang-ayon doon sa sinabi ni Attorney Roque na wala siyang sadya. Walang rason para pumunta sa Pilipinas. Di ba nabalita to na medyo gumagamit ng ano ba yun? Baka binibisit. Pero sabi niya, di ba, parang gusto niya magkaroon ng embassy dito. Gusto niya magkaroon sila ng embahada rito sa Pilipinas. Yun, meron. Gagawa daw Gagawa daw So, ano may tutulong? Baka yun. Ano may tutulong niya sa Pilipinas? Hindi, siguro, baka tayo makatulong sa kanya in a sense na, siyempre, alam naman natin, gera-gera sa kanila. So, yung mga asylum ba? Mga refugee.
Pwede tayong Hindi nga natin matulungan yung sarili natin, tutulong pa tayo mas sa iba. mahilig nga tayo sa ganun. Yun Mas mahilig ang, tayong tumulong sa iba kaysa dun sa mga dapat talaga nating tinutulungan. Kaya nga, dyan natin masasabi yung yung foreign policy kasi ni PRRD nung panahon niya is Filipino first. Correct. Policy. Kung ano yung pangangailangan ng mga Pilipino, yun yung priority ko. Sa tingin nyo, ano magiging etong pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas? Ano kaya ang pwedeng magiging implikasyon nito sa buong mundo, lalo-lalo na dito sa Pilipinas? Well, the fact na in-acknowledge ni President Bongbong Marcos itong si Zelensky na kalaban ng Russia, parang pinapahiwatig na natin na hindi natin kaibigan ng Russia. Yun. Which is, na tayo dyan. naging maganda ang relasyon ng Pilipinas at Russia nung panahon ni PRD. Correct. So lahat ba talaga ng pinaghirapan ni Presidente PRRD nung panahon niya para kasi kung ako Pilipinas lang ako na normal alam niyo naman superpower dito? America, US, America, China and Russia. India, yan yung mga superpower. Napakahirap magpapansin sa mga ito. Imagine mo, nung panahon ni PRD, siya pa ang inimbita nito. Correct. So, alam mo yung pinaghirapan ni PRD noon na ties with them, sa pagpunta lang nitong taong to dito, wala na naman. nasira yun. Bura lahat yun. Kasi, ang kaaway ko, pag i-welcome mo, Kaway na rin kita. Di ba ganyan din nangyayari sa China? Wala naman tayong problema sa China before. Ngayon, yung mga isda natin, hindi na makapangisda. Yun na nga. Ito nga sinasabi natin dito, pabalik-baliktad. Hindi ko alam kung tama ba ginagawa. Kayo ba, pagka malungkot kayo, anong music pinapakinggan nyo? Ako, pag nag-workout ako, nag-workout na lang. Pag nag-workout ako, love song. Love song, no? Parang mali ata. Pero pag tayo kasi, di ba, pag nalulungkot tayo, dapat hindi na tayo makikinig ng mga sad music kasi lalo tayo malulungkot. Siyempre dapat yung mga medyo upbeat music. So, ngayon, parang yung sayaw ni Pangulong Bongbong Marcos, parang hindi tumutugma sa tugtog. Katulad nito, yung sa sinabi mong mga mangingisda, di ba? Mga mangingisda. Ang problema ng mangingisda, hindi sila makapaglaot dahil may mga Chino. Tapos ang solusyon na ginagawa nila, ayuda. Ang layo doon sa problema, sa solusyon na binibigay nila, di ba? So yun ang, kaya kung kayo tinanong, kung anong tugtog ang pinakikinggan nyo. Kasi parang hindi tumutugma siya. Ang dami kasi rin nating inaaway. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ang iniisip ko na lang, yung sinabi ni Atty. Roque. Kaya lang hindi ko alam kung ano yun. Parehas daw kasi sila ng gusto. Hindi ko alam, ano ba yung gusto na parehas sila? Kayo na lang, lagay nyo sa comment section ulit. Ano ba yun? Para hindi ko alam dito, parang sinabi kasi is, nalaman niya na suportado ng Pilipinas ang Ukraine. Yung pagdating doon sa sigalot dyan sa Europe. Kaya sabi niya, gusto niyang magpunta rito sa Pilipinas dahil alam din pinipigilan daw di umano ng China yung peace talks na gusto ng Ukraine na ganapin sa Switzerland. Kaya in-invite po niya ang ating mahal na presidente na umattend diyan sa peace talk. So kakauwi nga lang, papaalisin niyo na naman. Kau talaga si Zelensky. Magpapahinga pa yung tao eh. Anong tawag dito sa pagkikita nila? Parang peace agreement, di ba? Parang gano'n. Gusto magkaroon ng peace agreement. So parang in-invite niya personally, asama ka naman kasi nga ang sinasabi ng Ukraine is pinipigilan ng China, which is kaibigan ng Russia, na umattend doon yung mga bansa. Kung peace peace talk pala to, dapat sinama nila yung Russia, di ba? Kasi peace pagbatiin nila. Yun na nga, parang ayaw na kasi din ng gera nitong Zelensky dahil wala na durog na sila. Ilang libo ba yung sundalo nila? Nasa 500,000 ata, no? Kaya hindi ko alam kung anong advice din ang ibinibigay nito. Sana binigyan ng advice si Zelensky, si PBBM na nagkamali na ako dyan. Naniwala ako, nagkamali ako, durog ang bansa ko. Sana wag ka nang sumunod, umulit. Hindi ko alam kung ganun o ba kumuha siya ng lakas ng loob na paano ba ginawa? Gagayahin ko. Naku, yari tayo dyan. Kayo na lang. Sila na lang yun. Kasi parang gano'n yun. Ang Ukraine, bagamat capable ang Ukraine sa paikipagdigma, hindi talaga nila kayang talunin ang Russia na napakalakas. So gano'n din tayo mga Pilipino. Buti ang Ukraine kahit papaano, naka-abante sila. Ang problema tayong Pilipinas,
water cannon nga, hindi natin kaya eh. Hindi kaya humingi ng idea kung paano. Ayun na nga. Diba? Sana nga, ang pinag-usapan nila is hindi tungkol doon. Na sana, nagkamali ako sa aking desisyon na pahamak yung mga tao sa bansa ko. Kaya ikaw, huwag kang magpapadala sa sul-sul. Di ba? Kasi nga, hindi pa nagsalita siya dyan sa Brunei. Sinabi niya ni PBBM na an act of war daw kung merong Pilipino na magbubuwis ng buhay dyan sa South China Sea na kagagawan ng China. Oh. So ngayon, parang sabi nga niya na kapag ka nangyari yun, gagawin namin kung ano yung nararapat namin gawin. So parang i-insinuate siya na makikipaglaban tayo. Makikipag-gera. Alam mo, nararapat nilang gawin? Dialogo. Ayun na nga Yun talaga. Actually, even ang China yun naman ang gusto. Pero ang hirap din kasi talagang magtiwala rin sa China, sa totoo. Sa totoo lang, real talk naman talaga. Pero sa Singapore, yung si Lloyd Austin na Defense Minister ng Amerika, tinanong siya direkta patungkol doon sa binitawang statement sa Brunei ni Presidente Marcos na makikipagdigma ang Pilipinas kapag nangyari yun. Tinanong sila na tutulong ka ba sa Pilipinas pag nangyari yun? Ang sagot lang ng US, supposedly it's answerable by yes or no. Ang sinagot ng Amerika is hindi sila magbibigay ng statement sa haka-haka or sa doon sa hypothetical situation. Sabi nila, I won't speculate on any hypothetical situation. Correct. Kasi daw sila mismo ayaw nilang mangyari na magkaroon ng gera. Iyon. Bakit tayo gusto natin ng gera, yung inaasahan natin na bansa ayaw naman pala ng gera. So, ang labo nga nalalabuan ako. So, ito naman para sa akin, wala namang problema na pumunta si Zelensky dito, pero dapat yung presidente natin, he stand on our own ground, di ba? Kasi dapat unahin muna natin yung mga problema natin dito sa Pilipinas. Kasi ito nga, nagpapasalamat itong si Zelensky kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa suporta. So now, katulad ng pinag-usapan natin kanina, pag ikaw ay sumusuporta sa isang kalaban, ang turing sa iyo ng kalaban nun, kalaban ka na rin. So, para sa akin, the best thing that this administration or our government can do is to avoid a war from happening here in the Philippines, diba? Kasi tayo, nagugulat nga tayo minsan kung bakit may nagsasabi na traitor tayo. Ang gusto lang naman natin katahimikan. Yes. Ayaw natin ng gera. Ayaw natin ng gera kasi sa gera, walang nananalo. Oo, magugupo mo yung kalaban mo. Pero ubos din ang bala mo. May mga mamamatay din sa inyo. Diba? At ang pinakamalala dyan, yung infrastructure na pinaghirapan ng gobyerno ninyo. Mawawala lahat yan. Ako, ito lang alam ang akin dyan. Walang panalo nga sa gera at ayaw natin ng gera. Ang alam ko lang, before, wala naman tayong banta ng gera. Before, nakakapangisda naman tayo. Bakit ngayon, hindi na? Bakit ngayon may banta ng gera? Kaya kahit anong press release na gawin nyo dyan, ang gusto namin, resulta, hindi gera. Ito kasi problema dyan, Coach Oli, Boss Dada, napanood natin yung press con ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, di ho ba? So, ang napansin ko doon, pilit nilang idinidikit ang pangalang Duterte. Diba? So, ang pagkakaintindi, yung mga isda natin, wala naman silang alam doon sa agreement, diba? Doon sa agreement na yon. Kaya lang, etong mga representative natin, pilit nilang ipinapasok ang pangalang Duterte doon sa problema sa West Philippine Sea. Ayun, napotatuloy sila na mga isda na mismo ang sumagot na nung panahon ni Pangulong Duterte ay nakakapangisda sila doon sa Scarborough Shoal. Diba? Oh. Kaya ako bilib ako dun sa isang napanood ko na video sa I think TikTok yata yun na yung Prime Minister ng Malaysia or yung leader ng Malaysia nasa Australia siya nung mga panahon na yun. Parang ini-impose kasi ng Australia sa kanila na magalit din sila sa China. Ang sinabi ng ng leader ng Malaysia, ako, kaibigan ko ang China. Wala kami problema ng China. Kaibigan din kita. Ngayon, kaaway mo China, wag mo kong idamay kasi kaibigan ko China. Do not impose your hatred sa China on us kasi kaibigan ko ang China. Sana, yun yung klase ng mga Dapat yun yung landas na sinusundan natin. Kasi ganoon naman tayo dati.
Ganun tayo dati. Wala Friends naman to tayong all, kaaway. enemies to none. Wala tayong kaaway. Pero ngayon, bakit ang gulo-gulo? Tapos nag-aaway-aaway pa. Tayo mga Pilipino dahil sa kagagawan din ng ating ibang mga hindi ko maintindihan kung ano mga nasa isip eh. Sabi Tapos nga ni sila- Heart Killer, naku po, sobra na talaga. Lalong nilalagay ni Marcos ang bansa natin sa kapahamakan. Kawawa tayo dahil sa presidenteng walang sariling desisyon. Grabe naman kayo, so walang sariling desisyon. Ano yun, manika? Ito naman mga Sobra bully. naman kayo, makaano mga rin bully kayo, naman tong mga makapagsalita rin kayong mga nasa comment section. Oo. Ang tatapang ninyo, mamaya magkagera, hindi nakakamatay yung mga keyboard nyo, ha? Anyway, so sige, Sabi ni Marilu Torreos, Master Judea. So basahin natin itong comment from YT from Marilu Torrejos. Ano kaya magiging reaksyon ng Russia sa pagbisita ng Pangulo ng Ukraine? Di kaya tayo malagay sa alanganin yan? Dalawa na ang kalaban natin pag nagkataon, China at Russia. Ayun na nga, dalawang superpower. Tapos, dati, ang ginawa natin, medyo inaano tayo parang yung Amerika, sinisikipan tayo. Ginawa ni PRD, nakipagkaibigan siya sa China at sa Russia. Kasi ayaw tayong pagbentahan ng Amerika ng baril. O sabi niya, bakit? Sila gumagawa rin, mura pa. Diba? O mas reliable pa. So ngayon, nung nangyari yon, yung Amerika, sumama pa rin sila. Parang naging tatlo tuloy yung kaibigan natin nun. Diba? Ganun. Amerika, China, and Russia. Pero ngayon, kaaway gusto nilang mangyari, maging kaaway natin dalawa, isa na lang matira. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. At garantisado bang tutulungan tayo ng Amerika pag nagkagipitan? Yung Amerika na nga mismo nagsasabi na they will look into it. Hindi Mag-uusapan pa nila. hindi yan sila mag-decide sa isang hypothetical. Tayo malalagay sa alangan. Hindi ho kasi yan, di ba may triggering point yan? May triggering point. Hindi sila basta-basta po pwedeng pumasok doon sa tinatawag nating, Mutual Defense Treaty. Hindi naman po pwedeng automatic pagka kinampi ka, automatic na madarating ang Amerika. Hindi po pwede. Hindi ganun. Kumbaga, kailangan mo ng approval para magawa. Dahil kapag inactivate mo yun ng walang sabi-sabi or walang rason na karapat-dapat, Yun na yun. Talagang mapaparusahan ka sa International Criminal Court. Tsaka hindi lang mapaparusahan ka Pagka inactivate mo yung treaty, magkakagulo na Buti kung umabot pa tayo doon. Alam mo, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba itong nagdidesisyon ngayon, decision maker natin ngayon, pagkagera, ito malalaban to mga to? Hindi, ang gusto ko ay ganito. Kung gusto talaga nila ng gera, sila yung mauna doon. Sila yung mauna. Kasi tayo ayaw natin Kaya nga, hindi. Sa tingin ba natin, ganun sila ka kasi even if capable ang Pilipinas sa pakikipagdigma, ayaw natin ng digmaan kasi nga, gawa ng demonyo ang digmaan. Gawa ng demonyo talaga. Kasi yan, kahit manalo ka sa digmaan na yon, pero marami pa rin mawawala sa iyo. So, bottom line, walang mabuting may dudulot ito sa magkabilang parte. Lahat tayo dyan iiyak. Yun. So, Coach Oli, may dadagdag ka ba doon sa natin? Sa usapan nating Zelensky. Basta walang panalo dyan sa gera na yan. At ayusin nyo yan. Ang ganda nung sinabi kanina, meron ako napanood sa press ko ni Senate President Chis Escudero. Sabi niya, ang kailangan natin dialogo. Kasi kailangan yung matuto makipag-usap. Hindi yung naghuhulaan kayo kung anong gagawin ninyo. Ang kawawa dito, yung mga mangingisda, yung mga nasa bingid dyan, yung mga ang kamatayan dyan, yung mga sundalo, mga pulis, kung sino-sino ang makakawawa dyan. Tapos kayo kayo lang sigaw na, ipaglalaban natin ang ating, hindi lang ganoon. Yes, dapat natin ipaglaban. Pero gawin nyo muna lahat ng mga kailangan nyong gawin. Makipag-usap kayo maayos. Para hindi po yung agenda, yung personal agenda or yung political agenda ninyo ang inyong nasa isip. Dapat ang taong bayan ang lagi ninyong nasa isip. Bawat desisyon nyo, taong bayan po ang napapahamak. Yes. Actually, parang wala naman sila atang bala. Kasi kung meron silang bala kausapin ng China, noon pa nila ginawa. Diba? Ngayon na nagkakagulo-gulo na, medyo mahihirapan na tayong lumapit. Kasi one time, parang natatandaan ko ay nag-reach out sa atin yung China, na makikipag, dyan sa West Philippine Sea, diba? Magsasama yung mga sundalo ng Pilipinas at sundalo ng China
tinanggihan po yun eh. Tinanggihan po ni DND Secretary, Gibot Teodoro. So ayaw talaga natin ata makipag-usap. Patay tayo. Wala tayong magagawa dyan. Kaya ang problema kasi ayaw makinig sa mga ordinaryong Pilipino. Akala nila, yung ginagawa nila lahat tama. Tingnan nyo, sila Tariela, nagbanggaan yung mga sinasabi nila sila sa Kalabo-labo sila. Kalabo-labo na. Kasi kanya-kanya ng pabida